Okay, balikan ko lang, okay, sa buong taong ito, wala tayong ibang gagawin mga kapatid, kundi magbigay ng kasiyahan sa Diyos. Dahil yan yung annual team natin ngayong buong taon na to, ito lang ang gagawin natin. Ito yung assignment ng simbahan natin. Okay, living a life pleasing to God. Kaya ho, ang inaaral natin sa simbahan na ito ay puro ho makapagpapalugod sa Diyos. Ano ang una nating topic ho? Mind your own business. Sino dito nag-a-apply na nito? Pastor, pag hindi sinasabi ng Diyos na makialam sa buhay nila, hindi ko ginagawa. Then, praise the Lord. Masaya ang Diyos, nalulubod ang Diyos kapag ginagawa mo ang ganung bagay. Dahil bakit po? Wala naman sa sinasabi sa iyo na pakialaman mo ang buhay na may buhay. Pero sa mga leaders, sa totoo lang mo may utos ang Diyos. Minsan o madalas, na makialam ka sa buhay nila. Takot na takot ho yung may mga, alam niyo sa totoo lang yung mga leaders minsan, o yung pastor mismo, eto ho, hindi nyo mauunawaan. Pastor, sinabi na mensahe, di ba? Mind your own business. Bakit mo kami pinapakialaman? Kung utos ng Diyos, wala tayong magagawa kundi sundin ng Kanya. Di ba? Ang salitang mind your own business, gawin mo lamang yung pinagagawa ng Diyos. Then kung ang pinagagawa ng Diyos ay paalalahanan yung ibang tao sa pamagitan ng buhay mo, then gawin mo. Amen ba? Kasi business mo sila. Okay, yung mga magulang. Anong business ng mga magulang? Yung mga anak nila. Pananagutan nyo sila once na hindi nyo sila pinakialaman. Pastor, bakit buhay nila pakikialaman ko? Dahil ikaw ang kanilang overseer. Ikaw yung tagatingin sa kanila, ikaw yung pastor sa tahanan mo, then karapatan mo sila ay, i-manage. Dahil yun ay sagutin natin sa Diyos. Sila ho ay part ng ating business. Mind your own business, mapapasaya natin ang Diyos kapag ginawa natin ang bagay na to. Pangalawang mensahe ng Diyos, nung nakaraang linggo, get out of your comfort zone. Sino dito mga lumalabas na sa mga lungga ng hiya? Amen. Kaunti pa rin. Marami pa rin mahihiyain. Sana ho, sa susunod na mga linggo, wag na yung mga nag-MC, yung sila pa rin. Sana iba na yung ma-race. Amen. Sila din, hirap na rin ang mga yan. Hindi ho, sa totoo lang ho, sana ho sa mga susunod na buwan, iba na ho mag-MC. Iba na ho yung mga mag-tawag dito, yung mga nagsasabi ng verse. Kailangan ho, makita natin dito yung mga matatapang na ng mga anak ng Diyos na lumalabas sa lungga ng hiya. Amen? Amen. Parang ayaw pa rin ho tumitig ng iba. Hiyang-hiya pa rin. Alam nyo, ang gaganda ang gagwapo nyo, pero wag naiyain pa rin. Get out of your comfort zone para lumago tayo. Sabay-sabay tayong lalago. So sabi dito, get out of your comfort zone. Doon ko na-realize, sabi ko, Lord, napakasarap pala sa isang tao ho na mayroon siya talagang boldness sa katauhan niya. Okay ho, pasensya na hindi natin natutuloy ngayon yung mga street preaching, pero ho, meron pa rin yung street preaching. Abang-abang ho kayo sa mga announcement. Okay? Ngayong araw, dagdagan natin. Kung paano natin mapapasaya ang Diyos, dagdagan natin. Okay ho? Then sa Sunday ho, yung ultimate na makapagpapalugod sa Diyos. Abangan niyo po sa Sunday, yung pinaka-nakalulugod sa Diyos. Okay ho? Ngayon ho, Deuteronomy chapter 23, verse 21 to 23. Naanyayahan ko po kayo sa midweek na umattend ho kayo. Ang gaganda ho na mensahe natin pag midweek. Okay, Deuteronomy chapter 23, verse 21 to 23. Ito ho, mensahe natin. Pinamagatan ko po itong fulfill your vow to the Lord your God. Yan ho ang mensahe natin ngayon. Sino dito mahilig mangako pero hindi niya ginagawa ang pangako niya? Kairos. Okay? Ano ngayon sa oras na ito, didisiplinahin natin yung mga labi natin, didisiplinahin natin yung mga asal natin, na mahilig tayong mangako o mahilig tayong magsabi ng isang bagay na alam nyo sa totoo lang paniniwalaan ng mga taong nakakaparinig sa iyo. Mga kapatid, kasalanan po ito. Kaya sa oras na ito mensahe ng Panginoon, huwag niyong kakalimutan, kailangan tuparin yung panata, yung vow ho, hindi lang basta siya pangako, kundi panata mo sa Diyos na yung Panginoon. Nakakatakot mangako sa Diyos ha. Lord, sa iyo ako buong isang linggo, tas kalahati lang nagsimba. Kalahati ka lang kay Lord ngayong taong ito. Ano gagawin ni Lord sa kalahati? May something na punishment ang mangyayari. Kasi bakit? Nakipag-vow ka, nakipag-covenant ka sa Diyos, hindi sa tao. Okay ang pinaka-malinaw na example niyan ay yung kasal. Ano ba ang kasal? Lahat na may mga asawa, wala nang iwanan. So, yan na talaga yung asawa nyo. Eto mga kapatid, mga kabataan, yung mga mag-aasawa pa lang, hindi basta-basta ho ang pagpapakasal. Makakakala nyo lang, gusto ko siya. Hanggang kailan? Kasi ang kasal walang divorce. Nalungkot kayo, no? Kasi wala kayong pera. Best may pera kami, okay.
Ang 1 Corinthians chapter 7 verse 10 to 11, yan ho ay, ang issue niyan ay divorce at saka remarriage. Paano ba inaalaw ba ng Diyos yung divorce at saka yung pagpapakasal uli? Basahin natin sa Bible. Okay, daanan natin to as an example. 1 Corinthians chapter 7 verse 10, sa mga may asawa, sino may asawa? Amen. Ayaw talaga mag-imin ng iba kasi parang may asawa kayo ay, may mga asawa. Sa inyo ang mensahe na to. Sa mga may asawa, ito ang iniutos ng Panginoon, hindi ako. Sabi ni Pablo, huwag makipaghiwalay ang babae sa kanyang asawa. Huwag daw po makipaghiwalay ang kanyang asawa sa ang babae sa kanyang asawa. Pastor, kahit ang sama na ng ginagawa sa akin, wala akong sinabi dyan. Hindi specific kung ano yung mga bagay na rason kung bakit makikipaghiwalay ang babae. Then sabi sa 11, ngunit kung siya ihiwalay, pwede pala makipaghiwalay. Pero manatili siyang walang asawa. Pastor, gusto ko nang hiwalayan ng asawa ko kasi talaga ang tigas ng ulo, pero huwag ka na mag-asawa. Kaya mo? Hindi po. O kaya yung muli makipagkasundo sa kanyang asawa. Talaga naghiwalay na dahil hindi maganda nangyari sa kanilang pamilya. Lagi nag-aaway, lagi din nagkakasundo, naghiwalay yung mag-asawa. Eh sabi ng babae, gusto ko na ulit mag-asawa, balikan mo asawa mo. Huwag ka na makipaghiwalay kung babalikan mo lang din naman. Tama? Sabi dito, ngunit kung siya ihiwalay, manatili siyang walang asawa. Hindi kaya ng babae mga bata pa. Kaya mo ba mga tatay? Mga bata pang tatay dyan, makikipaghiwalay sa asawa. Tapos hindi na mag-aasawa. Mahirap. Sabi ng mga tatay na lang, mahirap. Huwag ka na makipaghiwalay. Okay? O kaya yung muling makipagkasundo sa kanyang asawa at huwag din namang hihiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa, vice versa, utos ng Diyos na huwag makipaghiwalay ang mag-asawa. Bakit kayo maghihiwalay? Pinag-isa kayo ng Diyos. Yan ho ang issue niyan, divorce at saka remarriage. Pag binasa nyo sa English version yan, yan ay tinatakil dyan ho yung divorce, yung paghiwalay, at yung pagpapakasal muli. Then ang conclusion niyan, hindi pwede. Conclusion ng 1 Corinto, hindi pwede yung mag-divorce, hindi pwede mag-remarriage. Kaya ho napakahirap magkaroon ng asawa. Kaya yung mga dalaga at binata, doon sa mag-aasawa pa lang, siguraduhin mo na yung mapapangasawa mo, yan na talaga. Kasi wala nang bawian. Sabi nung di ba nagsama ng isang taon, mabait, mabuti pa yung asawa, ay kalambi, kasweet. 2 years na, dahil may problema na. Isasauli na daw sa nanay. Hindi ho ganun ang buhay ng pagiging may asawa. Kami ho ni Sheila, ilang taon na kaming mag-asawa, pag 8 years na ho, maraming problema. Pero kailangan yung problema, sabay ninyong haharapin. Okay ba yun? Eh, lalo na sa mga tatay natin, nasa 40 years na yan, ang dami niya na pagdaanan, mga kapatid. Itong mensahe ng Panginoon, vow. Ha? Mayroong panata tayong sinasabi. Okay, Genesis. Okay, sa Genesis chapter 2, ayan o, nahawaan niya Matthew, nahawaan niya Efeso, pero pare-pareho na sinasabi yan. Okay? Tinan niyo sabi. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, nagsasama sila ng kanyang asawa at sila ay nagiging isa. Diba? Pag mag-aasawa na, mga magulang, kapay nyo ang puso nyo dahil someday, yung mga anak nyo, hihiwalay yan sa inyo. Babae, lalaki, hindi makikipisan. Kung meron na silang panahon para mag-raise ng kanilang pamilya, may kakayanan silang bumili o magtayo ng bahay sa malayo, i-allow nyo sila kasi biblically, inuutos ng Diyos yan. For them to grow, para sila mag-mature, para sila matuto sa buhay. Sa totoo lang ho, hindi ko sinasabi ho, masama ho kapisan mga magulang mo, hindi naman ho masama. Pero ang totoo, magdidepende sila. Kami ho ay namumuhay, marunong na rin maging dependent. Ano tawag doon? Maging independent. Okay? Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Ang mag-asawa, isa na lang sa harapan ni Lord. Kaya ho, ang asawa, business nila yung kanilang asawa. Pastor, pwede ko bang pakialaman ang asawa ko natural? Dahil yung asawa mo, ikaw din yan. Kung ano ang kabalbalan ng asawa mo, yan na rin ikaw. Kasi ikaw at ang asawa mo, isa sa harapan ni Lord. Pwede bang amen tayo dyan? Para kayo mag-amen ng mag-asawa kasi Pastor, lugi kami doon Ang bait-bait ko bilang asawang babae, tas ang lalaki. Hindi ho, sa harapan ni Lord, kayong dalawa, isa na lang. Kaya magtutulungan. Efeso chapter 5 verse 31, wala pa tayo sa message nasa example pala tayo. Gaya ng sinasabi ng kasulatan, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Isipin nyo, verse ng Genesis, Matthew hanggang Efeso, laging sinasabi ang mag-asawa isa na lang.
Mga kapatid, ang sarap pala magkaroon ng asawa dahil sa harapan ni Lord, isa na lang kayo. Meaning to say, kailangan nyo magpalakasan, kailangan nyo mag-ayusan ng buhay, kailangan nyo magpakialamanan dahil binipisyo nyo yung dalawa. Okay, tuloy natin. So, ang paalala, sabi dito, vows were voluntary, but once a vow was made, it was binding. Okay? Voluntaryo naman pala ho ang pagbibigay ng panata. Pero once na ito ho ay nagawa na, ito ho ay magkakaroon ng visa, ito ay magkakaroon ng tibay. Sino dito na manata? Muli babanggitin ko ako na manata ka sa Diyos ngayong buong taong ito. Lord, sa buong taong ito, sa iyo ako, gawin mo. Dahil sa Diyos ka nagtiwala. Sa Diyos ka nangako. Okay. Kaya sabi ng mensahe, fulfill your vow to the Lord your God. O, pasok na tayo sa mensahe ng Panginoon. Okay. Mga pangako ng tao sa tao. Bago natin pasukin yung mensahe ng Panginoon, wala sana ma-open. Okay lang po ba? Ramdamin niyo muna ang puso niyo, baka ma-open kayo. Itong mensahe ng Diyos, ito yung sample ko ha. Okay. Handa na po ba? Okay. Pangako ng tao sa tao. Ano kaya to? Taimtim. Una. Okay. Pautangin mo ako, ibabalik ko agad. Alam mo sa totoo lang, hindi totoo to, no? Pautangin mo ako, tapos ibabalik ko agad. Kaya ka nga nangutang eh. Nangutang ka kasi ano? O, tingnan mo na may nasaktan dito sa bandang unahan. Yung sa likuran na, aalisa na. Ano sabi? Pautangin mo ako, ibabalik ko agad. Alam mo kung sinabi mo to, ngayon narinig mo na to, ibalik mo kinabukasan. Pastor, di ko kaya, huwag ka na mangutang. Tama? Kasi sinabi mo, babalik mo agad. Kailan ba yung agad? Pastor, yung 1 taon po yun agad. Ako, namumutang din si Pastor. Pero pag sinabi ko sa inutangan ko, bukas ko babalik. Bukas kailangan mabalik. Kasi bakit sinabi ko bukas? Ngayon kung mangungutang ka, ibabalik ko pag nakaluwag. Maganda pa ang word yun, tama? Kaya lang nakaluwag na, sabi nag-post na ngayon, magandang damit. Ang hirap na hirap yung nautangan. Ang hirap yung message. Bro, nakaluwag ka na. Hindi, maluwag lang yung damit ko. Alam mo sa totoo lang, itong vow ng tao, sala. Sabi niya, pautangin mo ako, ibabalik ko agad. Ano, hindi totoo to, tama? Okay, next. Sana ma-open tayo lahat dito. Pangalawa, patawarin mo lang ako, hindi na talaga ako uulit. Oo, talaga. Ibig sabihin, last na talaga yun. Talaga, last na yun. Eh, mapubuhay ka pa na 30 years. Ako, yung sinabi mo na hindi na talaga mauulit pa yun ng mga 30 plus pa. Okay? Patawarin mo lang ako, hindi na talaga ako uulit. Naku, gas-gas na yan. Sige. Hindi. Okay, so bigyan natin ng diin yung salitang repentance. Kasi for the sake na malaman natin, paano ba ang tamang paghingi ng tawad? Tayo ho ay ganun din sa Diyos. Nung humingi tayo ng tawad sa Diyos, bakit patuloy pa rin tayo nagkakasala? Okay, bigyan natin ng meaning yung repentance. Okay, many understand that the term repentance to mean, sabi dito, a turning from sin. Ang maraming iba ay pagka humingi ako ng tawad, ibig sabihin tatalikod na ako sa kasalanan. Yes, part lang yun, pero hindi yun ang meaning. Sabi, regretting sin and turning from it are related to repentance, but are not the precise meaning of the word. Hindi pala to ang tumpak na kahulugan ng salitang repentance ay pagtalikod lang sa kasalanan, hindi ho yan ang tumpak. Ano ang tumpak? Ito ang biblical. In the biblical, the word repent means to change one's mind. Okay. Malalaman mo yung taong nagrepent na sa'yo kung nabago na ang isip niya. Pastor, sure na ako nagbago na to kasi nagbago na siya ng isip. Pangalawa, the Bible also tells us that the true repentance will result in a change of action. Ito na. So ngayon kung may pinatawad ka na, nagbago yung kanyang isip, nagbago na ang kilos niya, kapatid, ang sabi diyan, tunay na repentance na ang ginawa niya. Kaya ang hirap magpatawad, tama? Kasi yung pinatawad mo, di ba, pinatawad mo siya, hindi naman nagbago ng isip. Pinatawad mo siya, hindi naman nagbago ng action. Kasi hindi true repentance yung ginawa niya. Ang tawag lang doon, sorry. Sorry. Pag sinabing sorry, napakababaw na salitang repentance yung salitang sorry. Sorry ha, patawarin mo ako. Pero yung salitang repentance yung tunay, hindi ka lang basta tatalikod sa ginawa mong kasalanan, magbabago ka ng isipan, at magpapalit ka ng iyong behavior. Amen po ba tayo dyan? Mga nanay, mga tatay, na mayroong pinalagpas na problema doon sa anak dahil humingi ng tawad, sikapin niyong malaman kung yung bang repentance ng anak niyo, ng asawa niyo, ay totoo sa pamagitan ng dalawang bagay. Dapat nabago na ang isipan, pangalawa, nagbago ng kilos. Okay po ba?
Yan ang tunay na repentance. O, tuloy natin. Pangatlo na. Okay, pautangin mo ako, ibabalik ko agad. Dito po yun. Okay, patawarin mo lang ako, hindi na ako uulit bilang tao, hindi rin nangyari yan. Okay, pangatlo, babawi ako sa iyo kapag ako naman na nakaluwag-luwag. Oh. Okay, so conclusion natin dyan, ekes ka dyan. Hindi yan totoo. Dahil marami na nakaluwag-luwag, ang nakaluwag-luwag, nakalimot na sa nagpaluwag. Tama? Mga kapatid, magkakapatid tayo dito ha, sa panahon na tayo nakaluluwag at nagpaluwag ka sa iba, yes, hindi tayo mag-i-expect sa Kanya, pero mga kapatid, kung nangako ka sa kapatiran, especially sa Diyos, Lord, kung ako po ay na-bless na, magiging pagpapala na rin ako sa iba, gawin natin. Okay, pangako pa lang yan ng tao sa tao. Ngayon punta tayo sa pangako, mga pangako ng tao sa Diyos. Ito ha, diinan nyo. Kung bakit nangangako tayo sa Diyos, dahil sanay na tayong mangako sa tao, pero sana yung apply natin sa tao, huwag natin i-apply sa Diyos. Magkaiba sila ng posisyon. Okay, wala sana ma-open. Okay, number 1. Sabi dito ng tao, Lord, pagalingin mo lang talaga ako, Panginoon, babalik na ako sa iyo. Maglilingkod at iaalay ko na ang buhay ko sa iyo. Ano ang kanyang tipan? Ano ang kanyang covenant kay Lord? Pagalingin mo lang ako. May mga pinagaling ba ang Diyos na hindi na nakabalik sa Kanya? Mayroon. Yes. Kasi nga, yung apply natin sa tao, alam nyo kung paano dapat i-apply ang vow, gawin mo muna sa tao para madali nang gawin sa Diyos. Pero kung hindi natin kayang gawin sa tao, tapos gusto mong gawin sa Diyos, mahirap dahil ang Diyos ay hindi natin nakikita. Okay, tuloy natin. Pangalawa, tulungan mo lang ako matapos tong problema ko, uunahin na talaga kita. Grabe naman talaga naman. Pag nakikipag-usap kay Lord, talagang grabe. Yung todo pangako, yung pinakamagandang pangako sasabihin niya, pero ang totoo, pupunta lang sa failure. Okay, last. Ayusin mo lang po ang aking buhay, hindi na po ako hihiwalay sa iyo, Panginoon. Mahal po kita. Nilalagyan ko pa ng diin, no? Hindi kaya karanasan to ni Pastor? May mga hugot ako, something na gano'n, no? Pero alam mo sa totoo lang, ito kasi yung sa dinami-dami ng pinag-aaralan ko ng mga ugali ng tao, paulit-ulit sa simbahan, marami yung ganito ang ugali. Na kapag sila ho ay napagpala ng Diyos, sabi nila, Lord, pagpalain niyo lang po ako, talagang uunahin na kita. At totoo, naging huli na si Lord at nakalimutan na siya. Kasi nung napagpala, kanino na nakapokus sa blessing, hindi na sa blessor. Isipin mo kung napagpala na. Dapat nga kung napagpala ka, lalo ka natutodo sa Diyos. Kasi ho, bakit gumaan ang lahat? Gumaan ang buhay, umayos ang buhay, pero nakalimutan si Lord. Ano yan? Yung tao na yan, yung pangatlong uri ng tao, yung nakasik sa dawagan. Naging abala sa mga bagay na sa libutan. Okay, nabless ka ngayon ng sasakyan. Praise the Lord. I-bless ka pa ni Lord ng susunod na mas maganda dyan. Ano lang ang susi? Unahin mo nang unahin si Lord. May amen pa tayo dyan? Okay, yung mga nangako kay Lord, sabi na may nangako sa Panginoon, Lord, magkaroon lang ako ng ganito, unahin na kita. Tandaan nyo, hindi yan makakalimutan ng Diyos. Makakalimutan mo, pero hindi makakalimutan ng Diyos. Hindi siya makakalimutin. Alam niyo, ugali ng tao, tayo bilang tao makakalimutin. Kaya, kailangan mong magsimba araw-araw. Magsimba linggo-linggo at magbasa ng Biblia araw-araw. Okay? Ano ang conclusion natin dyan? So, ekes na naman yan. O, lakihan pa natin. O, talagang walang-wala na. Huwag ka nang maniniwala, may mangungutang sa'yo, babalik ko agad. Babalik ko agad. Sabi mo na sa kanya, ano yung agad? Isang oras, kinabukasan, specific yung word yung agad. Baka kasi yung agad niya, kalahating buwan, 2 buwan, sabi mo na lang specific. Kasi alam nyo, sino pa nakakaulit ng utang? Yung nagbabayad ng tama sa oras. Ito, mga taong taimtim na nangako sa Diyos, subalit nabigo at hindi natupad ang pangako nila sa Panginoon Diyos. Bibigyan ko yun ng sample. Number 1, isang grupo. Isang grupo ng mga tao na nangako sa Diyos pero hindi nila nagampanan ang kanilang pangako sa Diyos. Nung sila ho ay inalipin sa Ehipto, yung mga Israelita lumuluhod sa Diyos at nagpipray sila. Sabi nila, Panginoon, magpadala kayo ng leader. Yung leader na mag-aahon sa amin sa kahirapan na to, mag-aahon sa amin sa pagkaalipin na to, nagpadala ang Diyos ng Moses. Pero alam nyo, sa totoo lang, nung nandun na sila sa wilderness, nung nagpaulan ng Diyos ng mana, nagpadala ang Diyos ng sangkaterbang pugo, nalimutan nila ang Diyos. Nalimutan nilang magpasalamat sa Diyos, angal sila ng angal. Sino dito yung ganun? May dumating na sa'yo na blessing dahil bunga ng prayer mo, pero angal ka pa rin ng angal. Ang sabi mo, eto na lang ba ng ito? Grabe naman. Ang mga Israelita sabi nila, Lord, gusto namin ng karne, nagpadala ang Diyos ng pugo. Kinain nila ng 40 years. Aangal ka ba 40 years kung ulang pugo? Aangal ba talaga?
talaga ugali na ng tao yun. Kahit anong sarap ng ulam, lechon na lang na lechon ng isang taon, patay ka agad eh. Aangal ka rin eh. Lord, talaga may kasiraan talaga ang tao dahil bunga ng kasalanan. Okay? Yung mga Israelita, hindi nila natupad yung kanilang vow sa Diyos na Lord, magiging Diyos ka namin. Alam niyo sa totoo lang, pag binasa niyo, asa na ba kayo sa Bible? Pag pinasok niyo ang Kronika, unang Kronika, pangalawang Kronika, madidisappoint kayo sa lahat ng mga lingkod ng Diyos. Dahil magsisimula sila ng tama, dudulo sila sa mali. Grabe yung ugali ng mga tao talaga, mga Israelita. Pangalawa si Pedro. Naalala nyo si Pedro? Anong panata niya kay Jesus Christ? Hindi niya tatanggihan. Hindi deny. Sabi ng Panginoon, Pedro, bago tumilaw ang manok, hindi deny mo ako. Sabi ni Pedro, una, Lord, hindi. Iwanan ka naman, mga yan. Hindi kita iiwan. I love you. Patay pa. Mahal talaga daw niya si Lord. Kung baka sinasabi ni Pedro, yung mga yan, mga traitor yan, pero ako hindi. Pero siya rin do. Sa pangatlo, sabi ng Panginoon, diniinan ng Panginoon, hindi. Pag tumilaw ka manok, hindi dinay mo ako ng 3 times. Nangyari hindi. Sinungaling kasi ang tao. Sino kaya yung pangatlo? Sino makakahula yung panglas? Sino makakahula yung panglas? Na hindi yung makagawa-gawa sa pangako ng Diyos. Sino yan? Ayan. Tayo. Gulat yun nasa dulo tayo. Oo, tayo. Maaari sa oras na ito, mayroon ka pangako sa Diyos na malinaw kasi kauumpisa lang ng taon. Pero mga kapatid, ilang taon ka na nabuhay sa sanlibutan at maaaring may mga pangako ka na sa Diyos na nalimutan mo na. Babalikan natin yung pangako na yon. Kasi minsan no, ang pangako na nakalimutan mo, yan ang nagiging cause kung bakit may consequence ka sa buhay. Alam mo ba kung bakit hindi ka makausad-usad sa buhay? Dahil may pangako kang hindi mo tinutupad na nakalimutan mo na. Aalalahanin natin ngayon yung mga pangako natin sa Diyos. Pwede po ba? Okay, tuloy na natin. Tandaan, sabi dito, hindi po masama ang mangako, ang masama ay ang hindi pagtupad sa pangako. Alam mo bang hindi masama mangako sa Diyos? Mamaya pag-aaralan natin yung mga taong nangako sa Diyos, pero pinagpala ng Diyos kasi tumupad sa pangako. Pero pag-aaralan din natin yung mga taong nangako sa Diyos at hindi natupad ang kanyang pangako, nagkaroon ng sumpa sa kanyang buhay. Okay? Tanda, balikan ko lang, hindi po masama ang mangako, ang masama ay ang hindi pagtupad sa pangako, kaya pwede pa rin mangako. Pero kapain mo ang puso mo, kung nangako ka, especially sa Diyos, gawin mo. Pag sa tao lamang, naku po. Okay? Kaya sabi dito, fulfill your vow to the Lord your God. Okay, Deuteronomy. Ito ang verse natin. Deuteronomy chapter 23. If you make a vow to the Lord your God, you shall not delay fulfilling it. Okay, hindi ka, sabi nga dito, di ba, kailangan mong gawin. Pero kailangan hindi na-delay. Kailangan kung kailan mo sinabi sa Diyos, yung mismong araw na yung gagawin mo. For the Lord your God will surely require it of you, and you will be guilty of sin. Sabi dito. But if you refrain from vowing, you will not be guilty of your sin. Sabi dito, you shall be careful to do what was past your lips, for you have voluntarily vowed to the Lord your God what you have promised with your mouth. Yan. So Tagalogin na lang natin. Binalikan ko lang doon. Okay. Huwag ninyong kaliligtaan tuparin ang panata ninyo kay Yahweh, tiyak na sisingilin niya kayo. Ano yung word? Tiyak. Baka iisipin mo, Lord, siguro naman nakalimutan mo na yung pangako kasi 3 years ago. Okay? Sabi dito, hindi kasalanan kung hindi kayo gagawa ng panata, ngunit kailangan tuparin ang anumang kusang loob na pangako ninyo kay Yahweh. Okay. Sabi dito, balikan ko lang ito ay komentary ng ESV translation. Vows were voluntary, but once a vow was made, it was binding. God keeps His promises and desires that His people do so as well. Okay, balikan ko lang ha. Sabi dito ang Diyos, lahat ng pangako ng Diyos ay ginagawa niya. Ang ine-expect ng Diyos sa atin bilang mga anak niya, ganun din ang gagawin natin sa Kanya. Tama? Amen. Anak tayo ng Diyos, mga kapatid. Itabi mo ang sarili mo, isipin mo sa sarili mo, hindi ako basta-basta nilalang, hindi ako basta-basta tao, kasi anak ako ng Diyos. Hindi ka katulad ng mga tao sinungaling. Hindi ka katulad ng mga tao makamundo na nangangako tapos hindi gagawin. Anak ka ng Diyos. Ang Diyos na tatay natin ay marunong tumupad sa pangako niya. Amen o ba? Anak tayo ng Diyos. Ang sarap kasama yung mga tao kung may isang salita, may paninindigan. Amen o? Pag Sunday kay Lord ako, ang tindi nun, kahit bumagyo, magsisimba. Ang tindi nun, kasi meron siyang paninindigan. Ang Diyos, pag nangako, ginagawa niya kahit ang hirap, kahit parang milagro na, parang imposible, pero dahil Diyos siya, gagawin niya yun dahil ayaw niyang sumabit sa kanyang pangako. Mga anak tayo ng Diyos, sana ko huwag niyong kakalimutan na ikaw ay Christian. May Kristo ka sa buhay mo, hindi ka lang basta iyan.
or I am nothing without Christ. Tayo yung mga Christian. Okay? Okay. Fulfill your vow to the Lord your God. May tatlong reason. First reason, ito. Because God will surely require it of you. Kailangan mo tuparin ang panata mo sa Diyos dahil talagang siguradong hahanapin, siguradong sisingilin ito ng Diyos sa iyo. Balikan natin kanina yung verse. Sabi dito, if you make a vow to the Lord your God, you shall not delay fulfilling it, for the Lord your God will surely require it of you, and you will be guilty of sin. Okay, sa Tagalog, tiyak na sisingilin niya kayo kapag hindi ninyo tinupad. Kapatid, Diyos ang kausap dito. Siguraduhin nyo na sa araw na ito, Lord, may pangako ba ako sa inyong hindi natupad? Mamaya ako mag-pray tayo. Isang moment, silent prayer, na sana i-reveal sa atin ng Panginoon, Lord, may pangako ba ako sa iyong hindi ko natupad? Then sana i-reveal ng Diyos ngayong araw na to para muli natin matupad. Hindi pwedeng may pangako ka sa Diyos na hindi mo tinutupad dahil kasalanang malaki yun sa Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya hindi mo basta-basta ang pagsasalita sa harapan ng Diyos. Hindi yung porke ang saya mo, nangako ka sa Panginoon. Alam niyo ba may foolish vow? Sa Bible may foolish vow. Yung sobrang niyang excited, sabi ng Diyos, okay, pagtatagumpayin kita. Sinabi na ng Diyos na pagtatagumpayin siya, pero sabi ni Jepti sa Tagalog, sabi niya, Lord, pagtagumpayin mo lang ako. Yung unang sasalubong sa akin, ano sabi? Iaalay ko sa iyo, susunugin ko sa iyo. Kasi siguro, thinking ni Jepti at that time, Lord, sasalubungin ako ng donkey. Paano bang i-bless ko sa iyo yun? Sasalubungin siguro ako ng asno. I mean, ng mga tupa o ano man. O kaya sasalubungin ako ng pangit kong katulong. Walang ganon. Pero alam niyo, sa totoo lang, foolish ba ang ginawa niya? Isipin niyo, Lord, yung unang sasalubong sa akin, siya yung ihahandog kong susunugin sa iyo. Alam niyo ang unang sumalubong kay Jepti? Yung anak niyang kay sa isang dalaga. Alam niyo, hindi lang basta napakamot sa walang makati si Jepti. Lumuhod siya, pinunit ang damit niya sa sobrang sama ng nangyari. Ang anak niyang kaisa-isa yung sumalubong sa kanya, galing sa victory. Ang saya niya, masayang-masaya siya sa kasi ibabalitan niya sa kanyang kaharian. Yung nangyaring tagumpay, pero ano nangyari? Hinarap siya ng anak niya. Foolish vow ang tawag doon. Kaya nga, bago ka makipagpanata kay Lord, isipin mo muna kung kaya. Okay po ba? Then ano kaya ang ginawa ni Jephthah? Sinunog kaya niya yung anak niya? Alam niyo, sa totoo lang, walang sinabing ganon, pero tinupad niya yung panata niya. Ayaw naman ni Lord, ayaw ni Lord tumanggap ng baby na sinusunog, bata na sinusunog, o anak na sinusunog, dahil gawain niyo ng pagano. Hindi pagano ang Diyos natin. Amen o ba? Napatunayan na natin yan sa panahon ni Abraham. Nung sasaksakin ni Abraham at susunugin yung anak niya, sabi ng Diyos, wag. Sinasabi ng Diyos kay Abraham, hindi ako katulad ng Diyos-Diyosan mo doon sa Ur. Okay? Ang Diyos natin no ay iba sa lahat ng Diyos. Diyos-Diyosan. Amen. Okay? Maaaring nalimutan mo na ang mga panata o pangako mo sa Diyos, subalit hindi ito nalimutan ng Diyos, at hanggang ngayon, nakaabang pa rin siya sa pagtupad mo dito. Isipin mo yung word, hanggang ngayon, inaabangan pa rin ng Diyos na gawin mo yung pangako mo na nalimutan mo na matagal na. Kapatid, baka may pangako ka kaya nagkakaganyan ang buhay mo dahil may pangako ka baka na nakalimutan mo na hindi mo matupad-tupad kaya nagkakaganyan ang buhay mo. Pangit ang mangyayari sa tao kung nangako tas hindi tinupad sa Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo, alalahanin natin ang pangako natin sa Diyos. Okay, unang reason yan mga kapatid. Pangalawang rason. Ano yung unang reason? Walang nag-note? God will require for you. Amen. Ito ho yung hahanapin ng Diyos sa atin. Hahanapin ng Diyos sa atin yung ating panata na dapat natin gagawin sa Kanya. Pangalawa ho, to avoid keeping sinning to God. Para ho hindi tayo makapagpatuloy ng paggawa ng kasalanan sa Diyos, kailangan gawin natin ang panata natin sa Diyos. Okay? Mga Ngaral, chapter 5, verse 5, mabuti pang huwag ka ng mangako kaysa mangangako ka at hindi mo itututuparin. Kapatid, kung hindi mo kayang tuparin yung pangako mo, huwag ka ng mangako. Okay? Mabuti bang huwag ka ng mangako kaysa mangangako ka at hindi mo tutuparin. Okay? Huwag mong pabayaang magkasala ka dahil sa iyong pananalita. Mangangako ka at pagkatapos ay pabawiin mo. Ano sabi ng Diyos? Sa ganyan, galit na galit ang Diyos. Grabe. Isipin mo, magalit lang sa iyo ang Diyos, hindi na maganda. Eh paano yung galit na galit pa ang Diyos? Paano kaya magalit ang Diyos? Mga kapatid, na-imagine nyo ba kung paano magalit ang Diyos? Kaya niyang yanigin ang mundo. Alam niyo pag nagalit ang Diyos, napakalala na mangyayari. Kaya nga sa dulo, which is hindi na tayo magsasuffer. Sa dulo, grabe yung mangyayaring tribulation. At praise the Lord, wala na tayo doon. Isipin nyo, sabi ng Biblia,
ibubuhos ng Diyos yung puot niya sa sangkatauhan. At syempre, wala na tayo nun kasi bakit mahal niya tayo. Okay? Sapagkat, okay, mangangako ka sa Diyos at pagkatapos ay ganyan na galit ang Diyos. Lord, pagalingin mo lang po ako, Panginoon, maglilingkod ako sa iyo, pinagaling. Lord, joke lang. Galit ang Diyos sa ganung mga tao. Lord, pagpalain mo lang ako, payamanin mo lang ako, talagang tutulungan ko ang simbahan na pinagyaman na. Lord, sorry po. Galit ang Diyos sa ganung bagay. Mga kapatid, gusto ba natin makita ang Diyos galit na galit? Sa totoo lang ho, espiritu ang Diyos, pero grabe siya ho mag-express ng galit niya. Pag nagalit ang Diyos, 70,000 na namamatay, naalala nyo? Yung mga tao, nung panahon ng Israelita, imbis na tumawag sa Diyos, nagpatawag sila ng mga pagan na propeta. Tatawag sila, sabi ng Diyos, wala na ba talagang propeta ang Diyos? Kaya nagpatawag kayo ng propeta ng mga ni Baal. Alam nyo, nagalit ang Diyos, nagpadala siya ng sangkaterbahong plague. Kaya nakita niyo yung sa doktor, na ang ang tawag dito, tungkol, tas may ahas. Sabi ng Panginoon, Moses, gumawa ka ng tikis na mayroong pag tumingin doon, maliligtas. Kaya ho, ang mga doktor ngayon, nakuha nila yung logo kay Moses. Okay, nagets? Pero ang namatay at that time, 70 to 75 na tao sa isang iglap. Ganun magalit ang Diyos. Mga kapatid, ayaw naman natin magalit ang Diyos sa atin, tama? Yung bahay natin, punong-puno ng pag-ibig ng Diyos, then may susuway, hindi tayo papayag. Okay, Deuteronomy chapter 23, verse 21 to 22. Hindi kasalanan kung hindi kayo gagawa ng panata. Huwag na kong gumawa ng panata kay Lord kung hindi naman kaya kasi hindi naman kasalanan. Playing safe ka ngayon, Lord. Ngayong taong ito, hindi po ako mangangako sa inyo. Wow, ang galing. Pero Lord, hindi rin ako maglilingkod sa iyo. Ang galing. Patayin mo na lang. Sorry. Parang gano'n ang pinag-pray mo. Lord, hindi ako makangako sa iyo. Ibig sabihin, wala ka palang gagawin. Ibig sabihin, okay lang hindi mangako, pero kumikilos ka pa rin, ayon pa rin sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, pwede mangako ha, balikan ko lang, hindi masama daw mangako, pero tutuparin mo yung pangako mo. Pero ngayon natatakot ka na, Pastor, hindi na ako mangako sa Diyos, wala ka rin kasalanan yun. Okay, tuloy natin. Last, pangatlo na. Last na to. Pangatlo, sabi dito, fulfill your vow to the Lord your God because your vow to the Lord has a power to bless and curse you. Yan ang pinakadulo natin. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya ho, pinagagawa ng Diyos ang ating hong panata sa Kanya dahil ho ang panata ay may kakayanang magsumpa o magpala sa ating buhay. Okay, unang example natin. Genesis chapter 28, unang tao. Na pinagpala ng Diyos dahil nangako siya sa Diyos. Sabi niya, Panginoon, ito po yung gagawin ko. Tingnan niyo kung sino yan. Si Jacob. Sino si Jacob? Bible quiz, sino si Jacob? Anak sa Parang may narinig ako kapatid ni Kuya, no? Ano na po yun? Okay, sino si Jacob? Okay, kambal. May kakambal siya. Tama? Pero sa madaling sabi, si Jacob si Israel. Kung paano napagpala si Jacob, yung pangit, alam niyo po ba ang pinakamasamang pangalan sa Bible? Isa sa pinakamasamang pangalan sa Bible, Jacob. Sorry po sa word. Jacob, ibig sabihin tuso, ibig sabihin mandaraya. Dahil bakit po? Doon pala sa sinapupunan, may isang ginagawa sa kakambal niya. Okay, pero na-refine na yan, naayos na yan. Yung Jacob naging Israel. Sabi ng Panginoon, nakisipin nyo si Jacob, nakipagpunusa sa Diyos, nakipag-battle siya. Sabi ng, magmamadaling araw na. Yung battle nila matatapos na, hindi talaga pumayag si Jacob kasi hawak-hawak siya ng anghel ng Diyos, which is representative mismo ng Diyos. Sabi ng Diyos, sabi ng anghel, sabi ni Jacob, hindi kita papakawalan hanggat di mo ako pinagpapala. Yung anghel, hindi talaga nakabito si Jacob. Sabi, lakas naman ni Jacob. Tandaan niyo, mga anghel malalaki. Okay, ang anghel malalaki. Pero siya nakipagpuno talaga. Hindi ako alam niyo, pinilayan. Pinilayan sabi, pero hindi pa rin ako bibitaw. Pagpalain mo muna ako. Sa ngayon, hindi na Jacob ang pangalan mo, kundi Israel na. Okay Kaya napagpala mo ay. Ito ang pangako ni Jacob. Nangako si Jacob ng ganito. Ang ganda mo sa English nito. Pero hindi ko na nilagay. Pero basahin niyo sa English, napakaganda yan. Nang ganito, O Yahweh, kung ako'y sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay na ito, pakakainin at dadamitan. Grabe, specific, sabi niya. At makakabalik na muli sa bahay ng aking ama. Bakit niya pinagpipirin na makabalik sa bahay ng kanyang ama? Kasi galit si Esau. Di ba?
pinatakbo siya ng nanay niya, papatayin ka ng kuya mo. Renider mo yung kuya mo. Papatayin ka niya kasi bakit to? Yung balabal, para i-bless siya ni Isaac. Hindi siya makabalik-balik kasi buhay pa si Iso. Papatayin siya. Okay? Ang prayer niya, at makabalik na muli sa bahay ng aking ama, kayo po ang aking magiging Diyos. Grabe yung panata niya. Possible, nakataas ang dalawa niyang kamay at sabi niya, Lord, gawin niyo po ang mga bagay na to, kayo po ang aking magiging Diyos. Sasampahin kayo sa lugar na ito na pinagtayuan ko ng batong alaalang ito. Yung panahon nung nagtatayo ng mga altar. Alam niyo, pag nakakita kayo sa Israel ng mga tumpok-tumpok na bato, bawal mo yun i-dislocate. Bawal mo sipain. Yun yung mga covenant stone. Na yun ay tinayo ni Abraham, na dapat makita pa ng susunod na salilahi, kaya bawal o pag pumunta ka sa Israel at may nakita kang ganung tumpok ng bato, sisirain mo basta-basta, bawal. Kasi mayroon niyang significant. Okay? At ibabalik ko sa iyo ang ika-10 bahagi. Alam niyo ba si Jacob nagta-tithes? Okay? Nang lahat ng pinagkaloob niyo sa akin, and true enough, itong prayer ni Jacob, sabi ko sa inyo, hindi masamang mangako sa Diyos, pero tutuparin mo lang ang pangako mo sa Diyos. Si Jacob ay nangako sa Diyos at pinagpala siya ng Diyos dahil ang bow natin ay may kakayanan at kapangyarihan magpala ng buhay. Amen ba? Kaya mga kapatid, kung may pangako ka sa Panginoon, gawin mo nang mapagpala ang buhay mo. Kung bakit ka nagiging blessed, kasi something na may ginagawa kang bow sa Lord na ginawa mo rin. Okay, pangalawang example. Okay, si Hannah. Si Hannah ay asawa ni Elkanah na nanay ni Samuel. Si Hannah ay isang baog. Paano natin nabasa? Pag binasa niyo yung chapter 2, chapter 1 po yan, pag binasa niyo yung chapter 2, makikita niyo yung prayer doon ni Hannah, na nung binigyan siya ng anak, nag-pray siya, sabi niya, Lord, mula sa baog, lalabas sa maraming bata. Isipin niyo, nagkaanak siya ng marami. Pero ito yung pangako niya sa Diyos. Ganito ang kanyang panalangin. So, pwede tayong pwede tayong mamanata sa Diyos sa pamagitan ng prayer. Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung pakikinggan ninyo ang aking abang lingkod at inyo pong kahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan sa halip ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki, grabe specific. Noong panahon lalaki pag lalaki ang panganay mo, napaka-bless mong tao. Kasi bakit to? May magmamana ng pangalan. May magmamana ng ng portion. Iba ho ang classification ng babae at lalaki. Praise the Lord, yan pantay na. Tama? Okay, sabi dito, ihahandog ko siya sa inyo at habang buhay na siya'y nakalaan sa inyo, hindi ko ipaputol ang kanyang buhok. Okay, si Samuel, ang tawag niya dahil sa Bible, Nazareo. Si Samson ay Nazareo, si Samuel ay Nazareo. Ibig sabihin mga namanata na hindi magpapaputol ng buhok at hindi inom ng alak. Pag uminom ng alak itong mga tao na to, automatiko may sumpan darating. Ihahandog ko siya sa inyo at habang buhay na siya'y nakalaan sa inyo, hindi ko ipaputol ang kanyang buhok. Alam niyo sa totoo lang, baog yung babae na nag-pray. Then true enough, dahil sa prayer niya na yan, dahil sa panata niya sa Diyos, nagkaanak siya. At ang kanyang panganay ay si Samuel. Okay? Nung si Samuel ay hindi na muna nadedi sa nanay, sabi niya, Lord, ito na yung time, ino-offer na ni Hannah yung kanyang anak, at doon na siya nabuhay habang buhay. Masarap mamanata sa Panginoon, masarap kung marunong kang tumupad. Masarap mangako sa Diyos kung marunong kang tumupad sa pangako mo sa Diyos. Then si Hannah, napaka-bless niya. Ibilines niya na si Samuel sa templo, binigyan pa siya ng Diyos na marami pang anak. Baog siya. Ganon katindi ho magpala ang Diyos sa mga tao marunong tumupad sa pangako. Dahil ang pangako ay may kapangyarihan magpala at sumumpa. Okay? Pangaral, chapter 5, verse 2. Huwag pabigla-bigla sa pangako. Yung context niyan, sinasabi dito, yung headings po niyan, huwag kayong pabigla-bigla sa pangako. Huwag kang pabigla-bigla sa pananalangin, isipin mo munang mabuti ang ipapangako mo sa Kanya, sapagkat nasa langit siya at ikaw ay nasa lupa. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Okay balikan ko lang mamaya ho, i-recall natin. Mamaya ho, baka gusto mo makipag-covenant sa Diyos, sana ho, bago mo malimutan o huwag mo makalimutan, i-note mo sa isang espesyal na papel. Para sa iyong kapakanan, dahil mahirap kausap ang Diyos pagdating mo sa larangan ng pagpapanata. Kung mangangako ka sa Diyos, tuparin ito agad, hindi siya nalulugod sa taong mangmang, kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Mabuti pang huwag ka nang mangako kaysa mangangako ka at hindi mo tutuparin. Sabi dito, huwag mong mangayaang magkasala ka dahil sa iyong pananalita, mangangako ka at pagkatapos ay babawiin mo. Sa ganyan galit na galit ang Diyos, kung magkagayon, ito na yung sumpa.
Hindi niya pagpapalain sa anumang, hindi kanya pagpapalain sa anumang iyong ginagawa. Sabi ko sa inyo, napakatinding sumpa mangyayari sa mga tao kung dinidisregard ang kanilang panata sa Diyos. Mga kapatid, balikan ko lang baka kayo ho ay mahilig mangako, wag na ho. Especially pag sa Diyos. Pero kung gusto mo talagang i-challenge sa sarili mo, Lord, mangangako ako sa iyo ngayong taong to. Buong taong kong pag-aaralan ng salita mo, then ginawa mo, mga kapatid, ang Diyos magaling mag-reward. Magaling ang Diyos magpala, dahil kausap mo siya, then siya yung mag-bless sa iyo. Ano ba ang covenant mo kay Lord ngayon? Lord, itong buong taong ito, Lord, pag-aaralan ko yung salita mo, magbabasa ako ng Bible. Lord, ngayong buong isang taon ito, mag-pray ako sa iyo. Ngayong buong isang taong ito, Lord, mananalig ako sa iyo. Maganda yung hinay-hinay lang. Huwag mong isasagad. Masasabihin mo, Lord, buong buhay ko, iaalay ko sa iyo. Baka sumablay ka. Yung isang taon nga lang mo na challenge, ang hirap na. Yung buong buhay pa. Reminders, ito na, last na to, dalawa na lang. Sabi dito, fulfill your vow to the Lord your God. Dahil yung tatlo, balikan ko lang, God will surely require it of you. Number 2, to avoid keeping sinning to God, because your vow to the Lord has the power to bless and curse you. Ngayon, ito yung challenge. Challenge kung may mga pangako kang nakalimutan at di mo na natupad sa harapan ng Diyos, repent. Ang unang hamon sa oras na ito, kung may nakalimutan ka at di mo na talaga maalala, ang pinaka-the best na solution, kung hindi mo na maalala, humingi ka ng tawad sa Diyos ngayong araw na to. Ako, personal, humingi ako ng tawad sa Panginoon. Ang dami kong sinabi sa Kanya na maaaring nakalimutan ko na. Then ang solution, mag-repent. Pero kung maalala mo, kapatid, isama mo sa listahan mo, Lord, naalala ko po pala, noong 2015, napangakuan kita. Kung naalala mo, ilista mo. Isama mo yung pangako mo na yun, lalo't naalala mo. Then sa taong ito, Lord, gagawin ko, tutuparin ko. Okay, next. Sabi dito, huwag ka lang mangangako kung hindi mo naman kayang tuparin. Pangalawang hamon, huwag ka lang mangangako kung hindi mo naman kayang tuparin. Titigilan na ngayon natin yung ginagawa natin sa mga tao at huwag mo nang gagawin sa Diyos. Kapatid, mas malala mangyayari. Sa tao nga, nagagalit yung tao. Pag hindi mo tinupad ang pangako mo sa tao, nagagalit sa iyo yung tao. Pero sa Diyos, mas malala. Okay? Sumpa mangyayari. Kung may mga pangako ka ngayon sa Panginoon, tuparin mo agad. Kapatid, tuparin mo agad. Para hindi na pumasok. Alam niyo ba ang aatakihin ngayon ng demonyo sa atin, especially sa mga nangako, na tayo ay hindi makatupad sa pangako natin sa Diyos. Yun nagsabi, Panginoon, yung buong taon ko ngayong ito ay para sa iyo, aatakihin ka ng kaaway at para hindi mo magawa ang covenant mo kay Lord. Kaya tindihan mo ng kapit sa Diyos. Tindihan mo ng panalangin sa Diyos. Lord, nawa po ay maganap ko, magawa ko yung pangako ko sa iyo. Dahil pag hindi mo naganap, dalawang bagay ang pwede mangyari. It's either mabless ka or maranasan mo yung consequence. Mga kapatid, yan ang mensahe ng Panginoon sa araw na to. Fulfill your vow to the Lord your God. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri.